Purihin po ang Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 1, verses 6 to 8. Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon hanggang sa dulo ng daigdig. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ngayon ay manalangin. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa umagang ito sa pribileyo na kami ay sama-samang manambahan sa inyo. Maraming salamat sa kalakasan, kalusugan, kagalingan na aming katawan. At salamat din po, Panginoon, sa panibagong buhay na idinagdag nyo sa bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon, kami ay nananalig sa aming pagsasama-sama. Kayo ay nasa aming kalagitnaan at ang inyong banal na presensya ay kasakasama po namin. Dalangin po namin ngayon kung paanong napagpala kayo ng mga awiting papuri, pasasalamat at pagsamba namin. Pagpalain nyo kami sa pamamagitan ng inyong salita na aming pag-aaralan. Gamitin nyo po lamang ang kasangkapan at hayaan nyo ang inyong banal na spirito ang maging dakilang tagapagturo sa bawat isa po sa amin. Kayo magbukas ng aming pong pangunawa, ng aming kaisipan, ng aming puso. At loobin ninyo, Panginoon, na anumang kapahayagang nagmumula sa inyo ay matanggap po namin. Upang kami ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa inyo, maging kagamit-gamit kami sa inyo at matupad po namin ang inyong dakilang plano at layunin sa mundong ito. Salamat po at sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaupo na po kayo. Isang kagalakan po na muling makita ang bawat isa sa inyo. At parang habang tumatagal, lalo kayong gumaganda, gumagwapo, di ba? At maraming magagandang pangyayari ang nagaganap sa ating pong buhay. At bilang mga anak ng Diyos, napakahalaga rin po na makita natin ang divine plan and purpose ng Diyos sa buhay po natin. Just last week, two of the most masasabi kong malapit na tao sa akin ay meron pong mga mahal sa buhay na namatay. Nung Sunday ng hapon, namatay po yung mother-in-law ni Pastor King, nung mother po nung kanyang wife, at Tuesday inilibing. Tapos naman, yung sister ko po, yung kanyang biyenan na babae, nag-message po yung kapatid ko na nagkaroon ng aneurysm. At pagdating ng Thursday, patay din. So, sabi ko, napakabilis ng mga pangyayari. At parang kinakabahan tuloy ako. At alam niyo naman, a week ago, nung nasa mission po kami, tumaob yung bangkang aming sinasakyan. Marunong naman akong lumangoy, kaya hindi po ako kinakabahan. Kaya lang 3 beses po akong lumubog. Kasi yung bag na nakasabit sa aking katawan, nandoon po yung tablet ko, kaya wala akong tablet ngayon kasi nasira. Nandoon po yung ibang mga, yung power bank ko. Kaya mabigat. Nung mabasa, dahil nag-jacket ako, siniper ko yung jacket, sinuot ko pang ganun, kasi mainit eh. So, nung tumaob yung bangka, hinihila po ako pababa nung bag ko. Tapos naka-jogging pants pa ako, hirap na hirap tuloy akong umakyat kasi madulas. Nung nakasampa na ako sa bangka, doon ko lang napag-isip-isip, totoo palang tumaob yung bangka. Kasi yung instinct mo, kapag kami aksidente, may pangyayaring hindi maganda, is just to save yourself, okay? And to help other people also. Pero yung talagang maunawaan mo kung bakit nangyari, parang hindi mo agad maiisip yun. Tapos may mga ganung pangyayari pa. And then kahapon, may dinalaw po ako. Doon sa dinalaw ko kahapon, nagbibili na sa akin. Ay, Pastor, pag namatay ako, ganito ha. Pastor, pag namatay ako, ganun ang gagawin natin ha. Sa loob-loob ko, parang kakaiba yata itong linggong ito na dumating. Pero, alam nyo mga kapatid, ang gusto kong maunawaan po natin,
hanggat hindi po natatapos ang purpose ng Diyos sa ating buhay sa mundong ito, hindi rin po papahintulot na alisin po tayo ng Panginoon o kunin tayo ng Panginoon sa mundong ito. So let us take heart. Okay? There are many things that we need to do. There are many things that we need to focus. At kinakailangan, yun po yung dapat natin tuklasin. Ang title po ng message natin ngayong umagang ito ay Power from Above. At ano po ang main idea kung bakit po natin ito dapat pag-aralan? Because the main idea, we need to understand the power that comes from God to live our lives according to His purpose. Pag wala po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, mabubuhay pa rin naman tayo. Kaya lang, yung pamumuhay natin sa mundong ito ay sa paraan na gusto nating ipamuhay. Kaya nga marami po ang napapahamak, marami po ang nagkakaroon po ng problema, at kahit na sila'y successful na, masasabi po natin, going here, may pinakikinggan po kasi meron po kaming pag-aaral sa Bible school. So parang feeling ko tuloy, parang theologian na ako, parang scholar na rin ako. Isipin mo, 4 na scientist yung pinakikinggan ko about theory of evolution, about yung mathematician, kung yung computation, kung gaano kahaba ang mundo at totoo ba na uugnay yon sa theory ni Darwin about evolution. Nakukurta yung utak ko, hindi ko pa nga tapos. May 30 minutes pa. Pauwi, pakikinggan ko uli. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo, marami sa atin, nagfo-focus tayo ng ating energy, ng ating buhay, sa mga bagay na akala natin para sa atin ay tama. At kung nandun ang conviction natin, well, maaaring tama, pero mas makikita natin na mas magiging productive ang ating buhay kung we are living in accordance to the design of God. Nabubuhay tayo ayon sa dakilang plano ng Diyos sa ating buhay. Now, we need to understand na ang mundong ito na ginagalawan natin, there are 2 forces. Okay? The dark side, sabi nga sa Star Wars. Okay? At higit sa lahat, yung side ng ating Panginoon, di ba? Mahirap mabuhay sa mundong ito. Labanan yung sistema ng mundong ito kung wala ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay. Kasi salungat ang magiging takbo ng buhay po natin sa mundong ito. So, in introduction, bago po ang ating Panginoong Sukristo'y umakyat sa langit, ito po yung senaryo eh. In Acts chapter 1, okay, si Luke, okay, has taken into account kung ano yung mga pangyayari nung ang Panginoong Sukristo ay kasama pa nila. And then, binigyan din po niya ng emphasis, because last Sunday yun ang naging topic po natin, about the promise of the Father. That's the reason why He asked the disciples to stay in Jerusalem until they receive the promise of God. And what is that promise? The power of the Holy Spirit. And then, ang akala nila, kailangan nilang kapangyarihan na bumula sa Diyos sapagkat i-restore na ng Diyos yung kaharian ng Israel. At that time, huwag po nating kalilimutan ng ating Panginoong Sukristo'y nabubuhay, the nation of Israel was under the empire of Rome. So nawala na po talaga yung glory po nila. Parang nung panahon na tayo po ay under po ng Spanish rule, di ba? For almost 400 years, tayo po ay nasa pananakop ng bansang Spanya. At kahit na po na meron tayong sariling identity bilang mga Pilipino, pero na-adapt po natin yung kultura po nila. Kaya lang we are wondering and we are hoping na dumating yung pagkakataon na tayong mga Pilipino mismo ang mamahala sa sarili nating bayan. At nangyari naman po yun. Ganon din po sila. Kaya lang they were putting all their hope on the Lord Jesus Christ because Jesus, okay, He made some miracles and He did extraordinary things na hindi nagawa ng sino man tao in their lifetime. So, doon po sila nakatingin ngayon. I-restore mo na ba? Ibabalik mo na ba uli sa atin ang kaharian ng Israel? Yun ang tanong nila. Pero sabi ng Panginoon, hindi. It is not for you to know. Hindi para sa inyo malaman. Tanging Ama lang nakakaalam yan hanggang sa huling sandali. So, it was then that Jesus revealed to them
the divine purpose why they need the power from above. Ito po ngayon yung pagkakataon. Kaya sinabi ng Panginoong Kristo sa kanila, kailangan nyo ng kapangyarihan na nagbumula sa taas. At ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8 in the New International Version, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Now, what is this power na sinasabi ng ating Panginoon? That power in the Greek word is dunamis, kung saan nanggaling din po yung salitang dynamo. Alam naman po natin yung dynamo, di ba? Kapag ka ito po ay parang, ano po siya parang isang motor, na kapag ka ginamit mo, lalong umaandar. Yung motor na yun, parang yung bisikleta, di ba? Kapag ka may dynamo po yun, it automatically powers yung motor na ginagamit mo, the engine that you are using. Okay? So, magkakaroon daw tayo ng kapangyarihan at pag sumaatin yung kapangyarihan na yun, it would automatically empower every one of us. Saan? Para saan? At ano ang kahalagahan? Bakit kinakailangan po natin ito? Ito po ngayon yung pag-aaralan po natin ngayon. In the past 15 years, almost 15 years na tayo po yung magkakasama na. Marami na rin po tayo na pag-aralan ukol po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Marami na rin po tayo na pag-aralan at higit sa lahat, marami rin po tayong naranasan. Kaya lang we must understand na napakahalaga ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay. So merong 4 na bagay na pag-aaralan po natin ngayon. Okay, number 1, the importance of the power is to counsel us. Bigyan po tayo ng kaalaman. Okay? Bigyan po tayo ng, sa ibang translation, comfort. Sa ibang translation, to help us. Sa ibang translation, to advocate para mamagitan para sa atin. Sabi ng John chapter 14, verses 16 to 18, "And I will pray the Father, and He will give you another counselor, to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be in you. I will not leave you desolate. I will come to you." So, dito natin makikita, ang Panginoong Kristo, bago po siya umakyat sa langit, nanalangin po siya na magpadala na magiging counselor ang Diyos Ama sa mga nagsisampalataya sa Kanya. Magpadala ng comforter, magpadala ng advocate, magpadala po ng helper para sa bawat isa po sa atin. Bakit? Nung panahon ng ating Panginoong Kristo, when He was with His disciples, He is limited as a human being. He cannot go and be in all the same places at the same time. Pero ngayon, ang malaking pagkakaiba sa panahon po natin, because Jesus is no longer physically present kasama po natin. His Spirit, the Holy Spirit, is with us. So ito po yun. Kaya kahit na physically hindi natin kasama ang Panginoon, but when we worship the Lord, katulad kanina pinagmamasdan ko habang tayo umaawit, sumasamba sa ating Panginoon, there are some of us na talagang they worship the Lord, raising their hands. There are some of us, wala lang, they sing the songs, but there are also some na habang umaawit sa Panginoon, they feel the presence of God. Naluluha sila, they are moved. Why? Because the Holy Spirit is the one expressing Himself sa buhay ng bawat isa sa atin. And actually, sa panahon na nanghihina tayo, ang banal na Espiritu rin po ang tumutulong sa atin. Kaya napakahalaga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pangalawa, anong purpose? Okay? Bakit kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? In John chapter 14, verse 26, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." So, ang banal na Espiritu pala ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Hindi lang ng ibang bagay o ng maraming bagay, kundi ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay patungkol saan? Patungkol sa Diyos. Kaya nga ang theme natin for this year is Discovering God. Why discovering God? Because kahit na halimbawa ako po, I've been a Christian now for the past 32 years of my life, marami pa rin po akong natutuklasan.
Gusto ko nga pong i-message yung professor po namin sa PBS. Gusto ko siyang pasalamatan. Imagine na i-stretch yung utak ko sa pakikinig doon sa 4 na scientist na yun. Okay? Ang problema pa, mga British, ang hihirap yung intindi ng mga English nila. Okay? Parang, hey mate, parang ganun mga English na hindi mo uulitin ko pa, i-rewind ko pa para maunawaan ko talaga. Kaya lang, napakatindi nauunawaan ko ngayon kung bakit pala kinakailangan ipagtanggol natin ang ating pananampalataya at bakit talaga kinakailangan magkaroon tayo ng kaalaman na nagmumula sa Diyos. Because there are many intelligent people in this world that will prove that there is no God. Pero kaya nga faith Because faith is the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. Kahit na ikaw ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, pero kung wala kang pananampalataya sa Diyos, ikaw pa rin ang pinakakawawang tao. Bakit? Sapagkat sabi ni Isaac Newton, natutunan ko yun dun sa pinakikinggan namin. Sabi niya, yung law of gravity. Sabi niya ganun. Okay? Scientifically, kaya niya i-prove ang law of gravity. Pero saan nagmula yung gravity? Anong composition ng gravity? Hindi niya kayang explain yun. Because there is one God in heaven who holds the entire universe and who doesn't allow na magkaroon ng rotation ang mga planet na hindi ayon sa axis ng bawat isa. Alam niyo ba, 1 degree lang ang maging pagkakamali nung pag-rotate ng orbit ng bawat planet sa solar system po natin. Magkakaroon po ng chaos sa buong universe po natin. But thanks be to God, sapagkat meron Diyos. So, ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin. Halimbawa na lang yung pong pangyayari sa Book of Joshua, na habang nakikipaglaban ng bansang Israel, okay, nanalangin si Joshua, patigilin nyo sa paglubog ang sikat ng araw. Alam nyo ba na may computation din, mathematically, ang mga scientists na nangyari pala talaga yun. So, kasi ang tao, hanggat kaya niyang uunawain niya. Hanggat kaya niyang tutuklasin niya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ordinaryong tao lang ako Kasi napakahirap nun. Imagine, napakadaming numbers nun. Ipapaliwanag mo lahat. But they are able to prove na totoo palang nangyari yun. Kaya napakaganda rin na pinag-aaralan po natin. So the Holy Spirit will teach us all things. Number 3, the importance of the power of the Holy Spirit is to help us intercede. Sabi ng Romans chapter 8 verse 26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Ibig sabihin, may mga pagkakataon ng ating buhay, nagpe-pray tayo, pero sa tindi nung pasanin natin, sa tindi nung nararamdaman nating sakit, sa tindi nung nararamdaman natin na emotional stress, hindi na natin magawang mag-pray, hindi na natin magawang manalangin, pero contritely we express our desire to meet God. And dun po napakahalaga na ang banal na Espiritu ang tumulong sa atin. Do you remember when Hannah was in the temple, she was broken-hearted. Tapos, kaya siya broken-hearted sapagkat yung kanyang asawa na si Elkanah ay may ibang anak sa ibang babae. Pero siya na mahal ng kanyang asawa, kaya sabi ni Elkanah, hindi pa ba sapat? Ako na asawa mo at gustong pang magkaanak. Pero sabi ni Hannah sa Book of Samuel, hindi, kailangan ko ng anak. Kaya nanalangin siya sa Diyos. At habang siya nanalangin, dumating yung paring si Eli at ang sabi sa kanya, ano ba, ang aga-aga, lasing ka, nandito ka pa sa loob ng templo. Sabi niya, nananalangin po ako sa Diyos at hindi ko maunawaan kung anong tamang panalangin ang aking dapat sambitin. Pero sabi ng lingkod ng Diyos na si Eli, sabi, kawang ka nawa ng Diyos at ipagkaloob ng Diyos ang naisin mo. At dumating po si Samuel, ang last judge of the nation of Israel. Why? Because he is a prophet and he is also a judge. And he was the last judge because he anointed the first king of Israel, none other than Saul. So, she was broken in her spirit. And there will be times, iaalaw ng Diyos
Na dumating tayo sa punto ng ating buhay na broken tayo, na hindi natin alam kung anong dapat nating ipag-pray. Na hindi natin alam kung anong ating dapat sabihin. Dahil sa tindi ng mga pangyayari, sakit, sama ng loob, o maaaring gulong-gulo na tayo. But the Holy Spirit will help us intercede in wordless groans. Yung hindi kayang ipaliwanag po. Hindi po lahat ng tao nakakaranas na ito. But when the time comes, na i-allow ng Diyos na maranasan natin to, huwag po nating kalilimutan, the Holy Spirit helps us to intercede. And ikapat, at panghuli sa una po nating pag-aaral, to enlighten us. Ephesians chapter 1, verses 17 to 18. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Mga kapatid ko, gusto ko pong maunawaan po natin. Our Christian life is not just for us to survive the day-to-day living. Our Christian life is not just for us to be successful sa ating trabaho, negosyo, o di kaya naman sa inyong pag-aaral, o sa anumang ginagawa natin. Bahagi lang po yun. Pero our Christian life is to enlighten us para maunawaan natin kung ano yung kaluwalhatian na meron ang Diyos. I praise God because bago po ako naging pastor, I became a missionary. I was exposed to many different situations of the body of Christ. Naka-travel po ako all over the Philippines. Naka-travel din po ako sa iba't ibang Southeast Asian countries. And I have seen, kaya napakaganda po ng Pilipinas eh. Kasi, halimbawa, punta kayo ng Cambodia, number 1 po yung kanilang Angkor Wat tourist destination. Maraming tao nagpupunta ron. Marami rin pong mga international films ang nagsushoot po ron. Lalo na ng panahon ni Jean-Claude Van Damme. Okay? Kasi maraming rituals na ginagawa doon. Punta kayo ng Myanmar, punta kayo ng Vietnam. Okay? Ang mga maunlad lang doon, yung mga capital po nila. Pag pumunta na po kayo sa rural areas, hindi. Rough road na po. Siguro ngayon may pagbabago na. Pero napakaganda ng Pilipinas sapagkat kahit nga po nung panahon ng ating pong Pangulong dating nasirang Ferdinand Marcos Sr., ang Korea, nung pumunta dito sa Pilipinas, pinangarap nila na maging katulad po ang Korea ng Pilipinas. That was after the World War II. Okay? So, nangangarap sila. At ngayon, mas maunlad na ang Korea. Kaya lang, bakit ko po ito sinasabi? Minsan kasi, nafo-focus lang tayo sa mga bagay na natural. Sa mga bagay na gusto nating mangyari sa mundong ito. At nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi tinutulungan naman tayo. Pinagbibigyan naman tayo ng Panginoon. Gusto ko rin po magpasalamat sa inyo. On my way here, sabi ko, Lord, napakabuti po ninyo. Okay, 21 years na po akong nagpapastor. 18 years ko nang kasama yung mga kapatid sa Kabanatuan. Kayo din man dito sa Baliwag ay 14 years. Maraming panahon, pinagpasensyahan nyo na ako. Tama ba? Maraming panahon, inunawa nyo na rin ako. Yung mga kahinaan ko, yung mga mabilis akong mag-react, mabilis akong magalit, mabilis akong magsalita. Inunawa nyo na ako. Natatawa si Ken. Kasi, in reality, di ba? Pag hindi nyo naunawaan na tayo pinagsama ng Diyos, it is so easy for us para mag-iwanan. Para tayo po ay mag-iwalay. It is so easy for us. Pero bahagi ng testimony ko, okay, nung umuwi ako galing ng Pilipinas, napunta po ako sa ministry ni Morris Cerulo. At hanggang ngayon, may ugnayan po ako doon. Bahagi ng testimony ko, naging associate pastor ako ng LL yun. Bahagi ng testimony ko, yun, naging missionary ako at pumunta ako sa iba't ibang lugar. Kaya lang, sapat na ba yun? Ito ngayon ang gusto kong maunawaan ninyo. Tamang pinagsama-sama tayo ng Panginoon. Tamang inugnay tayo ng Panginoon. Pero let us together discover the plan and the purposes of God sa buhay natin. Kasi hindi tayo dapat makontento na ito lang yung ginagalawan natin. Dapat makita natin ano bang purpose ng Diyos. Alam niyo, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sapagkat
sa pananatili namin sa kabanatuan, during the pandemic, nag-open nga ang door ang Panginoon para makonect po ko sa aming mahal na governor. At ngayon nakikita ko talagang yung lawak ng gawain. And he has tasked me, together with the other pastors that are with me. He has tasked us to raise up 10,000 intercessors in the entire province of Nueva Ecija. So, sabi ko, tapos, very passionate ang aming governor. Sabi niya, anong dapat nating gawin? Okay, kinakailangan by December, ma-inaugurate natin, okay, magkaroon tayo ng event for the 10,000 intercessors of our province. Imagine that. Okay? On my own, nakafocus lang ako sa church. On my own, nakafocus lang ako sa ministry natin outside. On my own, yung pamilya ko lang iintindihin ko, pero ngayon, nilalawakan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ini-enlighten ako ng Panginoon na habang ginagampanan ko yung tungkulin ko sa local church sa pinagkatiwala ng Panginoon, sa pamilya ko, meron pa rin siyang mas malawak na gusto niya na maabot po natin. At kasama kayo ron. Bakit kasama kayo ron? Nung magpunta kami ng Siargao, ng Socorro, kasama kayo ron. Kasi kung hindi sa inyong panalangin, sabi nga nung tatlong naiwan doon sa mas malaki-laking bangka, kayo lang ang talagang dapat na nando doon. Kasi hindi kami marurunong lumangoy. Sabing ganon. Kung kami yung nando doon, wala na. Dedo na kami, sabing ganon. Pero marunong talaga ang Diyos eh. Why? Because dito natin makikita, mga kapatid, all things work together for good to them that love the Lord, to them whom God has called according to His purpose. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. And you must also understand that there are many things na gusto pa ng Diyos na magawa natin. Matuklasan po natin para sa ating sarili. Now, let's go to the purpose of the power. Okay? Pinag-aralan natin yung the importance of the power. Ngayon, pumunta po tayo. Anong layunin ng Panginoon? Bakit niya kinakailangan tayong bigyan ng kapangyarihan? Kanina, pinag-aralan natin yung kahalagahan ng kapangyarihan. Okay? So ngayon, the purpose of the power is, number 1, to convict us. Sabi ng John 16:8, and when He comes, He will convict the world of its sin and of God's righteousness and the coming judgment. So, noon kasi, nung hindi pa tayo mananampalataya, alam nating kasalanan. Okay? Pero, hihingi ko na lang ng tawad kay Lord pagkatapos ko gawin. Okay? Pero ngayon, alam nating kasalanan at naunawaan nating may consequence at kung gagawin natin yun, magigrieve natin ang Holy Spirit na siyang nananahan sa atin. Tandaan po natin to. Noong tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, ang banal na Espiritu po ay sumaati na. Why? Because the Holy Spirit is the breath of life in the life of every believer. So, hindi na tayo, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, in Galatians chapter 2, verse 20, it is no longer I that live, but it is Christ who lives and reigns in me. So, ibig sabihin, yung buhay na meron tayo nabubuhay dahil sa Panginoong Jesucristo na nabubuhay sa atin. At nararamdaman natin yun dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagko-convict sa atin. Kapag gagawin natin yung isang bagay na hindi tama, kukonvict tayo. Okay? Meron tayong kakaibang conviction na hindi tama yun. And mamaya, bibigyan ko po ng maliwanag na illustration yun. Pangalawa, the purpose of the Holy Spirit is to transform us. In Romans chapter 8, verses 14 to 15, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again, rather than the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Ito pong gustong maunawaan natin. Ngayon, meron na tayong relasyon sa Diyos. At yung relasyon natin sa Diyos ang nagbibigay patunay sa atin na tayo ay talagang mga anak niya. Bakit po natin nasasabi na totoo na anak tayo ng Diyos? Sapagkat nadadama po natin yung kanyang presensya sa ating buhay. Hindi naman nangangahulugan, hindi tayo nagkakamali o hindi tayo nagkakasala. Pero mas aware tayo ngayon. Tama po ba? Mas alam natin na, Lord, kailangan kita dito.
Lord, samahan niyo po ako dito. Lord, tulungan niyo po ako dito. Samantalang dati, pag sakay mo ng sasakyan, paandar ka na lang eh. Ngayon hindi. Bago mo paandarin yung sasakyan, okay, pag engine start mo na, nandun ka, Lord, samahan, Panguna, ingatan niyo po ako, layo niyo po ako sa anumang aksidente, kapahamakan, ihatid niyo po ako sa aking patutunguhan ng payapa at ligtas. Wala po nawa akong ma-encounter na anumang abala, kahit traffic, Lord. Pati yung parking space, isama niyo na po para pagdating ko ron, hindi ako mahirap. Ganyan po ako mag-pray, kaya ako kinikwento sa inyo. Kasi, kailangan ko ang Lord sa buhay ko. Meron nga akong nabasa eh. Sabi niya, kung umpisa pa lang pala, humingi na siya kay Papa God, hindi na siya nagpaikot-ikot sa parking space, sa mall. Okay? Nakailang ikot daw siya at nung wala na siya makita, sabi niya, Papa God, tulungan niyo naman po ako. And then suddenly, habang nakinto siya, may biglang lumabas. Sabi niya, kung nung una pa lang pala, humingi na ako, hindi na maraming gasolinang nasayang. Kaya lang, simple lang po yun. Pero sa buhay po ng bawat isa sa atin, gusto kong maunawaan natin, the Holy Spirit transforms us. Kasi ngayon, aware na tayo na mga anak tayo ng Panginoon. Aware na tayo na merong expectation din ng Diyos sa ating buhay. Number 3, at ito po ang napakahalaga, to make us a witness. Sabi ng Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ano ba yung witness? Sabi sa wikang Tagalog, at kayo'y aking magiging patotoo sa Jerusalem, sa Judea, at sa Samaria. Ano ba yung patotoo? Okay. Hindi maikakaila na tayo, halimbawa sa isang pamilya, di ba? Hindi maikakaila na, halimbawa, si Shelo, anak siya ng mami niya. Okay? Bukod sa nanggaling siya sa napupunan ng mami niya, may resemblance eh. May pagkakahawig. Better version nga lang. Version 2.0, di ba? Bakit? Nagsama yung genes nilang mag-asawa eh. So, better version, di ba? At sabi nga ng Panginoon, mas matuwa tayo kapag mas nagiging magaling sa atin. Okay? Yung ating tinuturuan. Bakit? Sapagkat ibig sabihin, naging mabuting guru po tayo. So, ganyan din po tayo. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos para tayo maging patotoo niya. Hindi tayo magiging patotoo sa mundong ito kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. At ba't natin kailangan? Because the Holy Spirit will not just convict us, but will empower us to live our life according to the will of God. Sino sa atin ang makakatanggi sa sistema ng mundong ito? Halimbawa na lang po, kapag ka-traffic, di ba? At nagmamadali ka, okay, guilty po ako dyan. Nagka-counterflow ako. Pag may nakita na akong mga nauna sa akin mag-counterflow, magka-counterflow din ako. Nagmamadali ako eh. Di ba? Pero, alam niyo, napakahirap nun. Oh, Lord, late ako. Kasalanan po pag nag-counterflow. Pero dumating na ako doon sa level na yun. Sabi ko, Lord, maaga akong umalis. Expectation ko, makakarating ako ng tama doon sa lugar na pupunta ako. Kaso may traffic. Iayos niyo naman po. Then suddenly, biglang, yung pala, one way papunta rito, one way papunta ro. At nung pag ganun na kami, di syempre, humarurot na po ako. Di ba? Kaya lang, hindi na po ako nagka-counterflow ngayon. Umaamin ako, di ba? But more than that, napakahirap kasi, katulad po nung isang pastor sa Davao, okay? May nakalagay, no left turn. Bigla siya lumiko kasi sabi niya, mga alas 8 na ng gabi, wala nang traffic enforcer. Lumiko siya ngayon. Pagliko niya, mayroon traffic enforcer na nag-flag down sa kanya. Sabi niya, Lord, patawarin niyo po ako. Pagbaba niya ng bintana, inihingi po kasi yung lisensya. Oh, pastor, kayo pala yan. Paano ka magiging witness? Nahuli ka. Oh, pasensya ka na. Brad, nagmamadali ako eh. Pastor, sa susunod, may nakalagay po doon, no left turn. Wag na po kayong liligo. Pagbibigyan ko po kayo. Buti na lang, di ba? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ganun. Bakit? Kasi hindi tayo pwede maging witness. Laliman pa po natin. How can we become a witness? Sa mga kasama natin sa trabaho, sa mga kasama po natin sa eskwelahan, sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya sinimulan dyan, Jerusalem. Because that is where the apostles live, the disciples live. Judea. Because that's the next city outside Jerusalem. Samaria. Sapagat ito po yung mga lugar na ayaw nilang puntahan. Alam niyo mga kapatid, yung
power will enable us na yung mere presence natin would cause a difference sa buhay po ng mga tao na nakakasalamuhan natin. Nung magpunta po kami ng Socorro, ang hirap po ng buhay ng tao doon. At sumakay po kami sa tricycle. Okay. From doon sa lugar na pinanggalingan namin, papunta sa isang barangay. Nung sinisingil po kami nung tricycle driver, sabi sa amin, ano po, 15 pesos po kayo isa. 45 pesos po kayong tatlo. Sa loob-loob ko, ang mura naman. Sabi kong ganun, sa Kabanatuan, bumaba ka doon sa highway, papunta sa bahay namin, 40, 50 sisingilin sa'yo pag nag-iisa ka. Ganun katindi sa Kabanatuan. Sabi ko, sige, sabi ko doon sa kasama ko, Pastor, partner, bigyan mo ng 100. Sabi ko, hindi ko pala lampasin itong pagkakataon na to. Sinerang ko po ng gospel. Tapos sabi ko, tanda ko pa yung pangalan, Reynante Jimenez. Sabi ko sa kanya, Brad, yung pinanggalingan namin kanina, church yun. Bumalik ka ron. Para may mag-alaga sa'yo. Opo. Nangingilid yung luha sa mga mata. Kasi marami pa rin tao hindi nakakakilala sa Panginoon. At gagawin nila ang lahat para maibsan yung hirap na kanilang nararanasan. When was the last time na yung katabi mo sa upuan, whether it be sa public transportation or kasama mo siya sa trabaho, pinag-pray mo siya. Sinera mo siya ng gospel. Baka kasi akala natin, sapat na yung pamumuhay natin. Hindi. There are times that we need to open our mouth. At sa kabila po nung public na lugar, pinag-pray ko po siya. Tumanggap siya sa Panginoon. Bakit? Because that gives us the boldness, the empowerment, na kahit na may ibang taong nakakakita, hindi po tayo nahiya. Yung iba sa atin nahiya, paano ako mag-open na cell group? Naku, hirap na hirap nga ako magbasa ng Bible, mag-devotion. Paano pa ako mag-open ng cell group? Paano pa ako mag-share ng God? Hindi. Kaya nga kailangan natin ng empowerment that comes from the Holy Spirit. And lastly, to make us Christ-like. Para gawin tayong katulad ng ating Panginoon. In Galatians chapter 5, verses 22 to 24. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with his passions and desires. Imagine this. Kaya pala tayo niligtas ng ating Panginoon. Matapos tayong kumilala at tumanggap sa Kanya, ay para gawing katulad niya tayo. Hindi pala para, di ba may nakalagay kasi minsan na mga, sa US po kasi, parang sinihan may nakalagay na theme dun sa labas. Ang nakalagay po dun, come as you are, live as God wants you to be. Kaya yung iba, natitreten sila, ayaw nilang pumunta sa church. Kasi, baka kung anong gawin sa kanila ng Diyos. Hindi. Ang gustong gawin ng Diyos sa atin, maging katulad tayo ni Jesus. Mag-manifest ang love, mag-manifest ang joy, ang patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control sa buhay natin. Bakit? Magagawa lang natin yan kung ang banal na Espiritu ay sumasa atin. At kung anong lalim, kung anong intimacy na meron tayo sa Panginoon, dun lalong magmamanifest sa buhay natin itong fruit of the Holy Spirit. Pansinin ninyo, bakit hindi fruits? Bakit fruit ang sinabi dyan? Because the fruit is none other than Jesus. If Jesus is in us, automatically, yung love, yung joy, yung peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control, magmamanifest. Kaya lang, depende sa lalim ng ugnayan natin sa Kanya. Parang depende rin sa lalim ng ugnayan ko sa asawa ko. Kapag kami ay kilala namin ng isa't isa, I could just let go kung anong kahinaan meron siya. She could also let go kung anong kahinaan meron ako. Bakit? Sapagkat mas nananaig yung pag-ibig. So ganun din sa Panginoon. Pag malalim ang ugnayan natin sa Kanya, kung sino siya, nagmamanifest sa atin at pinapahintulot ng Diyos na yung mga kahinaan natin, ito ay unti-unting ma-overcome natin.
Alam niyo mga kapatid, simple lang, bakit natin kailangan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? Because we cannot live a Christ-like life in this world without the power that comes from the Holy Spirit. The Christian life is an impossible life to live. Bakit? Sinabi ng Panginoon, di ba? Sa Matthew chapter 6, pagka sinampal ka, ibigay mo pa ang isa mong pisngi. At ang sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Kaya nga mahal na mahal ko yung aking biyenan. Kaya mahal na mahal ko yung mga ganong katwiran. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Kaya lang, yung principle kasi ng kaharian ng Panginoon is definitely against the system of this world. Kaya ano sabi ng Panginoon? Seek first His kingdom and His righteousness. All these things will be added unto you. Nang ibig sabihin nun, unahin mo siya. Pag inuna mo siya, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya sa iyo. Mind God's business and God will mind your business. In summary, the importance of the power and the purpose of the power. Okay? The importance of the power is to comfort us, to teach us, to intercede us, and to enlighten us. While the purpose of the power is to convict us, to transform us, to make us a witness, and to make us Christ-like. So huwag nating kalilimutan to. Ibinigay ng Panginoon ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin sapagkat alam niya, kailangan natin ng comfort. Kailangan natin ng may magtuturo sa atin. Kailangan natin ng may mananalangin sa atin sa panahong hindi natin kayang manalangin on our own. At kailangan natin ng palaging magbibigay kaliwanagan sa atin. At ang kanyang kapangyarihan naman na ibinibigay sa atin para i-convict tayo, usigin tayo, para tayo ay hindi magpatuloy sa gawa ng kasalanan. Para i-transform tayo, baguhin tayo, para gawin tayong patotoo ng ating Panginoon at para maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. In conclusion, the Holy Spirit is God's power in us to enable us to fulfill the purposes of God in our lives. And without the Holy Spirit, it is impossible to live a Christ-like life. Kung wala ang banal na Espiritu, imposibleng makapamuhay tayong katulad ni Kristo. Meron po akong gustong pakilala sa inyo. Okay. Siya po si Steve C. Siguro mga nasa early 50s siya. Baka nga kasing edad pa ni Pards. Graduate siya ng Lasal. Okay? At sabi niya sa magulang niya, pagka-graduate niya ng Lasal, sabi niya, pinag-graduate niyo ako sa isang prestigious school. Pagkatapos, pagtitindahin niyo lang ako sa Divisoria. Pero, isa siyang mapangarap na bata. He is a Chinese Filipino. Okay? At age 20, he earned his first million. At age 27, dahil naging milyonaryo na siya, yumabang siya, naging greedy siya, only to find out, kailangan niya magbayad ng utang na 32 million. Last year, nag-testify siya sa CCF. At he has been with CCF for the past 29 years of his life. Siguro ngayon, 30 years na. Kasi last year yung testimony niya na napanood ko recently. So, ang nangyari daw sa kanya, because of his depression, tumawag siya kay Pastor Peter. Tinanong niya anong dapat niyang gawin. Sabi ni Pastor Peter sa kanya, if it has to take you your entire life to pay all your debts, bayaran mo. Kasi pera ng ibang tao yun. Hindi mo pera yun. Nagtiwala sila sa'yo, kaya kinakailangan, huwag mo sayangin yung tiwala sa'yo. Pakiusap ka lang sa kanila. Babayaran mo sila, unti-unti. At yun ang ginawa niya. First 2 years of his life, ang testimony niya, sabi niya, talagang hopeful siya. Okay? At talagang very positive siya. Pero nung 5 years na, sabi niya, mga kasabayin ko, ng mga kaklase ko sa Lasal, mga bigati na silang lahat. Eto ako ngayon, hirap na hirap sa buhay. At awang-awa daw siya sa pamilya. Bakit siya awang-awa sa pamilya niya? Imagine, dumating sa punto ng kanyang buhay, NFA rice ang binibili niya para may mapakain lang siya sa pamilya. Ayaw siyang tulungan ng kanyang mga magulang. Kasi tinulungan na siya, binigyan na siya ng magandang edukasyon at nung makatapos na siya, ang gusto ng kanyang magulang ay tumayo siya sa sarili niyang paa.
After 12 years, he was able to pay his debt. Tagal, ano? So, ibig sabihin, kung age 21 po siya nakarealize, o 27, ibig sabihin, 39 years old nung matapos niyang mabayaran yung kanyang pagkakautang. Almost 40 na, sabihin natin. Pero, he prayed to God that the Lord would give him a business na maluluwalhati ang Diyos. Sa kwento niya, okay, pwede niyong panoorin yun. Ini-interview din siya ni Chinkitan. Sa kwento niya, sanay siya sa negosyo ng kanyang magulang na meron 2 libro. Okay? Pero sabi niya, Lord, bigyan niyo mo naman ako ng negosyo na isa lang talaga yung libro. Transparent sa'yo, transparent sa gobyerno namin. At nagulat na lang siya. Okay? Binigyan siya ng Panginoon ng idea and he started an e-business in the year 2013. Siya ngayon ang CEO ng Great Deals E-Commerce at it is the fastest growing e-business company in Asia Pacific. Hindi lang sa Pilipinas. Ang tawag nga sa kanya, Jack Ma of the Philippines. Sabi niya, kinuwento niya, there was a time ng buhay niya, 32 million ang utang niya. At akala niya, hindi na siya makakabayad. But one time, sabi niya sa misis niya, umiiyak daw siya. Sumusulat siya ng cheque. Isang cheque lang. $32 million. Dollars, ang inisyu niyang cheque doon sa supplier niya. Kung bumibili raw tayo sa Lazada, sa Shopee, at iba pang mga other online companies na mga produkto ng Unilever, San Miguel, iba pang mga kilala, lahat daw yun dumadaan sa kumpanya niya. And what makes him more proud is naluluwalhati daw ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa loob-loob ko nga, ba't naman lahat ng mayayaman, matatagumpay, nasa CCF, di ba? Pwede naman dito sa GEM, di ba? Pwede naman, para pagka-finiture ko, si Ezekiel Gonzalez, di ba? Si Shelo, okay, di kaya naman, si Jiro, di ba? Pwede naman, lahat kayo, pwede. Kaya lang, there has to be a desire in us na magamit tayo ng Panginoon. He desired, out of His brokenness, He desired na mabayaran niya yung pagkakautang. But at the same time, He also desired na magkaroon siya ng sarili niyang negosyo na totoong naluluwalhati ang Diyos. Sabi nga ni Chinkitan, ito, napakayaman ito Napakakuripot din, sabing ganun. Dadaanin ka lang sa tawa. Sabi ni Chinkitan. Pero sabi niya, saludo ko dito sapagkat hindi ko kaya yung ginagawa niya. Sabi niya, it's all because of God. Sabi niya ganun. Because of God's grace in my life. I've experienced the rock bottom of my life. At salamat sa Diyos, out of the brokenness, tinaas niya ako ulit. Kaya ngayon, the sole purpose of his life is to glorify God sa lahat ng kanyang ginagawa. Ito po ang gusto kong i-impart sa bawat isa po sa atin. Sometimes, akala natin, yung power ng Holy Spirit is yung pagkasumigaw. In Jesus' name, may lumayas na demonyo. Okay, kasama po yun. Sometimes, ang ina-expect natin, the power of the Holy Spirit is when we do miracles, when the lame is able to walk, when the blind is able to see, when the mute is able to speak. Kasama po yan. Pero oftentimes, yung power ng Holy Spirit dapat nagmamanifest sa day-to-day na pamumuhay po natin. Na ibig sabihin, we become the salt and the light of the people around us. Aga ko natapos yung message ko kagabi. Sabi ko nga kay Cathy, sabi ko 10:30 tapos na ako. Galing mo naman. Sabi ganun, ikaw nang goat. Sabi ganun sa akin. Pero inabot ako ng 12:30 sapagkat ni-research ko mabuti ang buhay ni Steve C. Nadidinig ko lang po siya pinanood kasi ni Cathy. Pero inabot ako ng 12. I want to be accurate. At totoong ni-research ko na totoo pala na matagal na siya sa CCF. At ang nagpapastor sa kanya ngayon, yung anak ni Peter Tanchi. Napakaganda, di ba? Napakaganda na sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos, tayo yung kanyang pinagpapala,
pinauunlad, pinayayaman, hindi para lang ma-enjoy natin ang buhay, kundi para maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. And we are able to declare with heads up high that we are doing the will of God in our life. Hindi siya katulad ng ibang businessman na mayayaman talaga, pero in comparison sa net worth nung iba, almost $1 billion na po ang net worth niya. Pero in comparison sa net worth ng iba na kasing edad po niya, he is already at par. Ang kagandahan nun, ginagawa niya kung anong kalooban ng Diyos. And I pray, this would be a challenge to every one of us. Lalo na sa inyo. Kasi most of you are nasa entrepreneurial business. Okay? May iba't ibang larangan. Sa kabanatuan, iba rin po. Pero alam nyo, sa lahat ng larangan, pwede tayong gamitin ng Diyos. Because the Holy Spirit lives and reigns in us. Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Sa inyong walang hanggang awa at pag-ibig sa buhay ng bawat isa po sa amin. Indeed, when you said to the apostles, and you shall receive power, that power is not just for them to be your witnesses, but for them to be able to live a Christ-like life in the then known world na ginagalawan po nila. But that power is the same power that lives and reigns in us. From the moment we accepted you in our life, from the moment you allowed for us to surrender our life to you, that same power that you had given to the apostles, to the disciples that are gathered in the upper room, is also made available sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya ang kahilingan ko sa inyo ngayon, let us be aware. Let us be cautious na sa bawat araw ng aming buhay, ang banal na Espiritu ay kasama namin. Ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa amin sa panahong kami nanghihina. Sa panahong kami ay nangangailangan, Panginoon, ng kaliwanagan. Sa panahon na nangangailangan po kami ng encouragement. Sa panahong hindi rin po naming magawang manalangin para sa aming sarili. Dahil sa bigat ng aming dinadala. At maraming salamat din, Panginoon, sapagkat ang banal na Espiritu ang magbibigay ng kakayanan sa amin makapabuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo dito sa lupa. That's why we are more than conquerors in Christ Jesus. Because it was you who paid the price. But now, we can experience total victory, 100% victory all of the time because of the Spirit that lives and reigns in every one of us. Kaya naman sa umagang ito, hinihiling ko po sa inyo, abutin niyo po ang bawat isa sa amin na narito. Maaring meron po kaming problema, Panginoon. Problema sa aming pong pamilya, bilang magulang sa aming mga anak, bilang anak sa aming mga magulang dahil hindi pa sila nakakilala sa inyo at namumuhay sila sa sistema ng mundo. Bilang kapatid, sapagkat meron pa kaming mga kapatid na hindi nakakilala sa inyo. O bilang sa negosyante, empleyado, estudyante, Lord, alam nyo ang lahat ng pangangailangan po namin. And you are able to bless us. You are able to reach out to every one of us. Pero gusto nyo rin lawakan ang aming pong pangunawa. Lawakan ang aming pananaw. Sapagkat kung ang aming tinatanaw ay ang amin lang pong sariling pangailangan, we will miss the entire vision that you have for every one of us. And that is for us to go into all the world and preach the gospel to every creature and teaching them all the commandments that you have asked us to do and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. That's why today, Panginoon, tulungan niyo po kami. And Holy Spirit, we ask, move into our lives. Kumilos kayo. Baguhin niyo po ang anumang kahinaan meron kami. Palitan niyo po ang anumang, Panginoon,
mga pagkakamali, pagkukulang at pagkakasala namin ng pamumuhay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa inyo. At higit sa lahat, empower us to be your effective witnesses in this end time hour. That through our mere presence, everything around us will change because it is you who lives and reigns in every one of us. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat isa. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you His peace. This we all ask and pray in Jesus' mighty name, and everyone will say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Join us again next Sunday as we worship the Lord. God bless you.